Alam nyo, matapos yung successful search for Miss NCAA Season 96 last week, hahanapin naman natin ngayong linggo si Mr. NCAA. Yes! Excited ako kasi turn ko naman para kiligin as we search for that NCAA alumnus who embodies all the good qualities na hinahanap natin sa isang lalaki. Sige, isa-isayin mo nga yan, Sofia. Enumerate nyo, ano ba yung mga qualities na yan? Mga qualities, syempre dapat confident, career-oriented, compassionate, close sa family, and hindi masakit sa mata. Alam mo yon? Tapos, in other words, somebody like Martin. Wow! Ako ba yun? Medyo. Pero so mas itong Martin na guest judge natin today. Okay. Sige. Agree naman ako dyan. Okay, di ba? Hands down. Agree tayo dyan, Sofia. Kahit dininay mo ako doon. Pero he is one of the best actors of his generation at excited na tayong lahat sa transformation niya bilang Prince Zardos ng Voltes 5 Legacy. Mga kapuso, let's all welcome to the show, Mr. Martin Del Rosario! Pogi Hi guys. Marks, great to have you here. Hello, ganyan din ba? Ganyan ba? Fist lang. Makayo. Martin, and I also heard you guys are from the same school as well. Yes. Same course pa. Oh. Wow, mga Martin talaga matatalino. Diba? Hindi na. Kayo na lang mag-describe para Bright sa amin. and talented. So, I guess yung mga Martin may something in common. Leading man material and Mr. NCAA material, di ba? Si Martin Dian, yun yung nagde-describe talaga sa kanya, di ba, Marts? Nako. Hirap. Pero kamusta ka? Martin, no? Yun, iba talaga. Pero kamusta ka, Marts? Okay naman. Very excited to meet the contestants para i-judge sila. And happy to be here. Thank you, guys. Yes. Magkasama ulit tayo sa isang male pageant. Ayun. Kasi dati we actually judged Mr. World Philippines, tapos kinakopya ko yung balot ni Martin kasi natatakot ako titigan yung mga lalaki. Bata ko pa kasi noon. Ba't ka nag-judge nun? Okay, tuwa sa kanya. Ang labo kasi ng mata ko. Sabi ko, kawawa ng mga contestants kasi nakaganyan ako. Pero ngayon naka-LASIK na kaya. Madjudge ko nung sa mga contestants. Madjudge na ng maayos. Malinaw na ngayon. Malinaw na ngayon. Sige nga, March, ano ba hinahanap mo ngayon sa mga contestants natin para mag-represent ang Mr. NCAA? Siguro ang important kasi yung confidence ng contestant. So, ayun. Yun yung una kong titingnan. Yun, alam ko excited na to si Martin na piliin o mag-judge ito sa ating Mr. NCAA. Our first day today, by the way. Yung winner ngayon, babalik sa ating semi-final round sa darating na Sabado. Yes, excited na rin ang ating mga kapuso, lalo na ang mga supporter ng Emilio Aguinaldo College and Lyceum of the Philippines University dahil pambato nila ang maghaharap today. Let's meet our first candidate. He was crowned Mr. Emilio Aguinaldo College 2019. He loves to cook, work out, and sing. Please welcome our first candidate, 22-year-old Drex Anthony Lacson. Welcome to Rise Up Stronger, Drex. How are you? I'm doing good. Doing good? Yeah. Medyo kinakabahan ka ba? Medyo. Do you do this a lot? Yung mga pageants, presentations? Once lang eh. Last 2019. Tapos nanalo ka. Oh. Taray mo naman. That was your first time? Yeah, that was my first time. Oh! Sige, kwento mo naman yan. Ano yung sinalihan niya, Sofia? Mr. Ayak, Emilio Aguinaldo College. Wow! O sige, kwento mo yung experience. Kasi it was your first time, tapos nanalo ka agad-agad. Paano yun? Galing! Wala. Sobrang amazing lang yung experience. Couldn't win it without my team doon talaga. Sobrang na-appreciate ko yung team ko noon. Yun lang. Pero sobrang athletic din nung build niya. Kaya kanyang bugbugin Martin. Parehas sa mga Martin natin. Pero when you won Mr. Ayak 2019, anong mga opportunities ang binuksan nito for you? I became a model of the clothing line para sa EAC. Yun lang.
Wow. Yun pa lang. Yun pa lang, yun pa lang. Yun pa lang. Oh, at least may malaking door yung na-open. Oh, di ba? Pero ngayon, after that, ano na yung mga pinagkakabalahan mo? Lalo ngayon, nag-pandemic tayo. Right now, nagfo-focus lang ako sa review ko kasi upcoming na review ko board exams ko sa this incoming December. Yun lang. Tapos, I mostly do workouts lang just to keep me parang may ginagawa lang ako for everyday. Board exams lang? Board exams Anong lang? board exams yung? For physical therapy. For physical For PT. therapy. Okay, good luck, Drex. Thank you. Yeah, pero maganda yung focus siya sa aral tsaka Yeah. workout lang. At least, meron kang dalawang bagay na talagang pinagtutuunan mo ng Yeah. pansin. Pero speaking of working out, okay, because this is Rise Up Stronger, Mr. NCAA, we have to make sure that you're really fit and strong. Mukha naman, sa build mo pa lang. Okay, kaya gaya sa mga Miss NCAA namin last week, meron din kaming challenge para sa inyo. Yes, very exciting ito. Isa itong physical challenge. Bubunot si Martin Del Tinuro ko na, Rosario. Tinuro na natin. Huwag Tinuro. kayong magkakamali. Martin will choose a physical challenge from one of Okay. the bowls, from bowl number 1, and then a twist from bowl number 2. Oh. Okay. Sige, Marks, go. Muna tayo. So, ang gagawin mo, contestant si Drex, diba? Yeah. Ay to 20 jumping jacks. with While, anong ginagawa niya dyan? while nagpapapogi. Naku, ano to? Normal day to kay Drex. Ayan, pero sige, Drex. Ready ka na sa challenge mo. 20 Ready na. jumping jacks habang forms sa camera. Yes. Dapat may pa-project ka dyan, ha? Drex, are you ready? Ready? Yes. Sige, punta ka muna dito sa harap natin para safe mo magawa yung jumping jacks natin. Drex, go ahead, perform your challenge. You know. Papogi. May pa-intro siya nung una. Binibigyan. Oh! Diba? Start, middle, finish! Hanap naman yung finisher doon ni Drex. Thank you so much, Drex, for being so good. Palakpakan natin si Drex. Unang challenge pa lang yan at unang challenger pa lang yan. Pero sino kaya next candidate natin? It's time to meet him. Let's watch this. He was Mr. LPU third runner-up. He loves to read, watch series, and act. Please welcome our second and last candidate for today, 23-year-old Nick Policarpio. Oh, there you go. Representing LPU, we got Nick Policarpio right here in the studio. Welcome to Rise Up Stronger, Nick. How are you? I'm doing great. I feel nervousness, I feel happiness in one, but all in all, I'm happy I'm here. Ay, taray Q&A. Ready? May baon. Yung magandang bungal din Oh, di ba? Pero yung entrance ni Nick, parang shy muna siya at first, pero Yeah. na nagpo-project na sa camera, parang bam, bam, bam. Oh. Pero ikaw naman, Nick, I know you've, joined pageants before sa school, pero kamusta yung mga experience mo doon? Kwento mo naman yon yung pangapagsali mo. Bakit? Anong motivation mo nung una? Tsaka ano yung mga natutunan mo nung sumasali ka sa mga pageants? Actually, yung pagsali ko sa Mr. LPU ay parang somehow sapilitan siya since yung course ko ay International Studies, so hindi kami allowed sumali sa mga pageants within LPU. Pero back then, pumayag yung din namin for Bakit the hindi very kayo first allowed? time. Kasi parang masyado siyang, yung course namin, wala kami yung mga extracurricular activities. Ang mga extracurricular namin, yung mga quiz bees, mga ganyan, mga So talaga writing. academic stuff talaga. More leaning po dun talaga sa academic stuff. Grabe. Strict ng LPU sa mga students. Pero siya yung parang, game changer nila. Game changer, yan. Pero alam mo, coming from the pageant world, I know the feeling na maging runner-up. Pero ikaw, how did you feel na almost mo nang makuha ang main title?
Actually, it's all right for me kasi it opens a lot of opportunity. Saka yung tinitingnan ko naman doon lagi yung lesson na natutunan ko. And it helped me a lot since nagpo-practice ako ng Q&A. And eventually, nagamit ko rin yun sa pag-a-apply ko as a cabin crew eventually nung nakagraduate ako. Okay, so you're a flight attendant pala. A former flight attendant, I was part of company's retrenchment due to COVID-19 pandemic. Yes, Okay. of course. Nagbago Pero- talaga yung industry. Nagbago talaga. Pero at least meron kang mga napulot from that particular experience. Speaking of the, opportunities na nag-open up sa'yo, and of course, the experience that you gain there. Ano na yung mga pinagkakabalahan mo ngayon, nag-pandemic tayo? I'm sure meron ka nang, nakapag-move on ka na sa isa pang bagay na nagpo-focus ka ngayon. Ngayon, nagra-racket ako, nagtatry akong mag-audition sa mga casting, nakapag-try din ako ng, if familiar po, familiar kayo yung mga BL series. Okay. And online selling din po ako para makahelp sa family ko. Oh, talaga. Oh, wow. So, sali ka sa BL series. Si Martin's movie changed the game for the BL series from way back, di ba? BL series. BL series, it's like an LGBT series, di ba? May ginawa ako dati, yung Born Beautiful. Born Beautiful. Yeah, pero hindi siya so- BLM, more on parang nakafocus siya sa life ng transgender. Transgender. Yun, nga, magandang example kasi yun yung pinagpitahan noon ni Yes. Martin Del. Pero maganda na siya yung magtatanong sa'yo, pero mamaya pa yun. Pero katulad ng ginawa ni Drex kanina, Nick, tetest namin yung fitness level mo. Ready ka ba dyan? Parang kinakabahan ka. Medyo, hindi pa nag-start, pinapawisan ka na. Nag-exercise ka ba? I do, pero hindi po ganun kadalas. Pero I know I'm healthy naman. Siguro hindi lang talaga physically Yan fit yung na. important health. Alam mong healthy ka. O sige, Marts. Okay, Hindi mo na yung Nick, challenge ang challenge mo today ay... Hirap. 20 squats. 20 20 squats. 20 squats while Oil. kumikembot. Hoy! Oh Teka my lang. God! So, kada spot, kung may gamut, gano'n. Hirap nito. Sige, Nick. Proceed to our stage area. Okay. Nick, you need to perform 20 squats habang kumikembot. Are you ready? I'm ready. You may proceed to your challenge. Start now. Parang TikTok dance lang May variation na na. Iba sa taas, isa sa baba. Ay! Yeah. Ayan na. Finish it. Ay! Yan! Palakpakan natin si Nick. Sobrang cute niya naman. Grabe naman yun. Sige, akit ka ulit, Nick, din sa platform mo. Pero so, good job, Nick! Nilagay mo ng mga variation. Di natin in-expect. Kala natin habang nag-ano lang kumikembot. Pero sa kanya, iba-iba talaga. And importante, napasmile mo kami yung buong crew. Talaga. Ikaw, Mark, saan mo masasabi mo sa challenge yun? Magaling kasi parang in-enjoy niya lang eh. Oo. Tama. Yun nga yung perfect word. In-enjoy In-enjoy lang niya. talaga ni Nick yung challenge na yun. So, relax ka muna dyan, Nick. Mamaya, meron ka pang isang challenge para sa atin dito sa Mr. NCAA. Pero alam mo, Martin, lagi kong nakikita sa IG si Martin Del Rosario na mahilig din siya mag-workout. Maganda siguro, i-challenge din natin si Martin Sige. Del Rosario. Okay, anong... Sige! Ako pipili, hindi madaya. Ito, ball Sige, number one. madaya. Ball number Madaya. Ala, Dalawa yung dalawa yung challenge. Dalawa yung challenge. Sit-ups! Sit-ups, Oh, here. sige. 15 sit-ups. And Ano habang? habang while smiling, nalabas lahat ng ngipin. Ay, easy Ay, to! dali. Madakata mo! Ang dali Buti na lang hindi yung naman. kumikembot na squats. Talaga yun yung mahirap na challenge Yun kanina yung eh. mahirap. Nakangiti. Okay, nakangiti. 15 Okay. sit-ups. Sa 15 nakangiti. sit-ups. Full smile with teeth. Okay. 3, 2, 1, go Martin D! 1. Normal Pogi pa dito rin to. ni Martin eh. Oo. Normal dito kay Martin, oh. 5. Ito na. Wala, 6. 7.
O, tamo, nag-iiba kayo. May variations din yung ngiti ni Martz, ha? Parang beast mode lang siya. 10, 10, o, 5 na lang. 11, 11. Parang yung 12. charming ngayon. Tama, beast mode na siya. 13, 13. 2 more! 14, and... Oh, yes, Josh Martin Del Rosario. Grabe yan, Martz. Oh, diba may nag-ano rin siya, nag-strike ka post din siya nung huli. Parang hindi na, napagod ka ba? Medyo lang. Hindi ka napagod sa kakalinis ng floor namin. Thank you, by the way. Thank you for cleaning our floor. Pero Martz, thank you so much for being so sinampulan po ni Martin dito yung ating mga contestants. Pero tandaan natin, hindi mo isa-score yung sarili mo. Ano lang yan? For ano lang, demonstration na kaya rin ng guest judge natin yung ginagawa ng candidates natin. And kayang-kaya. Kaya may karapatan siya mag-judge. And Martin's tough decision kung sino ang mag-advance sa Mr. Finals this weekend. Susunod na after the question and answer round sa pagbabalik ng Rise Up Stronger. Today, we begin the search for Mr. NCAA Season 96. Kada araw until Friday, 2 alumni from an NCAA school ang magtatapat to win a spot sa Grand Finals this weekend. At ang pipili ng winner today, ang ating aking katukayo pala na si Martin Del Rosario. He is still here inside the studio. Pero bago tayo pumunta sa ating Q&A round. Martin, narinig namin, nagsimula na daw yung lock-in taping niya sa Voltes 5. Nakita namin, may mga pa-preview na yan eh. Sa news, pinapakita kung gaano ka-high-tech yung set. Kamusta? Ano yung experience mo nung ma-encounter mo? Or dun kayo mag-i-interact sa napakaganda at saka napaka-high-tech na set ng Voltes 5? Sobrang proud ako naging part ako ng Voltes 5 kasi ang daming generations na yung na-influence na. Di ba pinalabas siya nung 80s, yung mom ko yung dad, naging fan din ng show. Tapos pinalabas siya ulit nung 90s, tapos ngayon ipapalabas ulit. Pero syempre, upgraded version ako, di ba lumabas na yung mga... Nakita ko na yung set, ang ganda, nakaka-proud talaga. And very honored to be part of the show. Actually, napaka-exciting talaga. Yes, talaga. Congratulations ulit sa break mo dyan. And while you're on break sa Voltes 5, judge muna ang ibibigay naming role sa'yo today. Your decision should be based on this criteria. Looks and confidence, 50%. Q&A performance, 50%. Ito na ang ating question and answer round. Let's call on candidate number 1. Formerly from Emilio Aguinaldo College, Drex Lacson. Drex, welcome back to the stage here. At ang question mo manggagaling kay Martin. Drex, ang question mo ay, anong mas gugustuhin mo? Pinili ka pero hindi ikaw ang mahal? O mahal ka pero hindi ka pinili? At bakit? Ang hirap nung tanong na yan ha. Pero for me, syempre pipiliin ko yung mahal ko pero hindi niya ako mahal. Simply because, kasi ayoko naman parang maging unfair dun sa nag-ahabol sa akin na hindi ko naman talaga siya gusto, tapos paaasahin ko lang siya. Okay lang ako mag-take ng risk dun sa mahal ko talaga, kahit hindi naman i-acknowledge, at least na ipapakita ko sa kanya. So at the end, wala akong mga what-ifs sa aking life, and wala akong regrets kasi I did my best. Ganda ng sagot ni Drex! Thank you for that wonderful answer, Drex. Hold that pose for a moment so our judge can also take a moment to write down his score. Mag-post ka dyan. Posing-posing na. Aura. There you go! Thank you so much, Drex, for answering such a, complex. Hindi naman complex, pero may konting Sabi mo difficulty. nga, madali lang sagutin. Ano yung sagot mo, Hindi ko kaya sagutin yan. Hindi, feeling ko, same ako ng isasagot. Siyempre, mas gusto mo yung mahal mo. Kasi siyempre, yun yung bukal kang ipapakita yung love mo towards that person, right? O, yun. Pero pagkatapos si Drex, sasagot din. Let's call on our final candidate for today. Formerly from the Lyceum of the Philippines University, let's welcome back Nick Policarpio. Martin, what's your question for Nick? Okay, here's your question. Kung sakaling aksidente mong makuha ang password sa cellphone ng girlfriend mo, i-check mo ba ang phone niya o hindi? Yun totoo. Wow. Tricky. You know what, as a diplomacy graduate, we have studied law. I always believe on Data Privacy Act, not just as a partner of my partner, but also as
as a citizen of the Philippines, as an individual, na hindi ko kailangan pakialaman o hindi ko kailangan i-invade yung privacy ng isang tao. After all, she's my girlfriend. She's not mine. Hindi ko siya possession, hindi ko siya pag-aari. Nasa kanya yun. At hindi ko kailangan i-check yung social media account niya, kung ano man yung nakuha kong password niya, hindi niya rin kailangan i-check sa akin. Kasi I always believe na kapag may trust, love, and respect kayo sa isa't isa, mag-work ang relationship niyo. Thank you. Galing din! Wow, galing din. Wow! Oh, next level yung mga sagot natin dito sa Q&A, ah. True. Thank you, Nick. Pero hold that pogi pose for a moment so Martin can also take note of his score for you. Oh. Aura. Oh. Yeah. Yan na Smile, daw, smile. aura. Oo, smile lang. Ikaw ba, Martin, Medyo isi-check subtle mo tayo. yung, yung Ako? account ng nakuha mong password? Ako hindi. Kasi, on the spot to pero ako hindi. Kasi, yun nga, nabanggit niya na trust should be the foundation of any relationship. So, pag wala yung trust, kasi yun yung simula nun eh. Pag pinasok mo na yung account niya, ibig sabihin, may konting doubts ka dun sa girlfriend mo. And you don't wanna show that kasi doon magsisimula yung parang siguro downfall or at least yung mga trust issues magkakaroon kayo ng girlfriend sa relationship. Pang Mr. NCA nga naman si Martin. My gosh! Pwede ka, Marts. Ako siguro, ano yun, hindi na kailangan. Pwede ko naman sabihin sa kanya, okay lang bang makita yung phone? Kasi never naman naglalagay. Alam, usually, yung girlfriend mo, alam dapat yung password mo din. Alam, very open kayo sa isa't isa. Yun yung isa pang way of looking at it na Very tinatrust open. kita, may password tayo ng isa't isa. Kasi ganun yung trust nyo, very open kayo sa isa't isa. Wow. Okay, interesting answers and perspectives here. Anyway, bigyan muna natin ng time mag-decide yung katukayo ko na si Martin kung sino ating first daily winner dito sa Mr. NCAA na babalik on Saturday for the semifinals. Meanwhile, our chess tournament coverage for the Seniors Division Elimination Round begins when Rise Up Stronger NCAA Season 96 returns. We would like to thank our guest judge, Martin Del Rosario. Nag-enjoy ka ba sa inyong pagdalaw sa amin dito sa Rise Up Stronger? Sobrang nag-enjoy and thank you guys for having me here. Yay, thank you for being here. Thank you, Martin. Pero saan ka ba namin pwedeng abangan? Saan ka namin pwedeng i-follow? Ano yung mga social media accounts mo? Mga kapuso, abangan ninyo ako sa Voltes 5 Legacy. Ako dun si Prince Zardos. Abangan niyo po yan next year na. And of course, follow niyo ako sa aking mga social media accounts. My Instagram account, Martin Miguel M. Del Rosario. Facebook account, Martin Del Rosario. And Twitter account, Martin D. Rosario. There you go, our guest judge today, Martin Del Rosario. Thank you so much again for being here on the show. And we would also like to thank our candidates for today. Talagang pinahirapan po si Martin. Unang araw pa lang natin, Mr. NCAA, hirap na yung judge natin. Si Drex Lacson at saka si Nick Policarpio. Isa sa inyo ang babalik sa Sabado for our semifinals. So good luck to the both of you. All right, Martin, please do the honors. Announce our first Mr. NCAA of the day. Okay. Panalo. Okay, yung winner today, napili ko. Actually, ang hirapan ako kasi they both look good and parehas silang nasagot yung questions ng magandang-maganda. So, itong winner na to, dahil siguro nagpakita siya na mas confident siya. So, ang winner natin ay si Drex Anthony Lacson. Wow! Palakpakan natin, Drex! Coming from Emilio Aguinaldo College, congratulations to Drex. Again, mag-a-advance po siya sa ating semifinals. We will see you on Saturday. Back here on the show, of course. Thank you so much for being a good sport as well to Nick Policarpio.